Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa inyong mga giliw na taga-subaybay at mga subscriber sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako nga po pala si Sergio, 30 anyos na binata ng probinsya ng Iloilo. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang karanasan ko kasama ang kaibigan kong itago na lang po natin sa pangalang Kevin. Kaedad ko lang po siya at pareho kong binata pa. Si Kevin ay dating kumuha ng kursong doktor pero hindi nakapagtapos dahil sa hirap ng buhay. Ang tatay niya ay isang magaling na albularyo. Ang nanay naman niya ay galing sa angkan ng mga babaylan. Likas siyang mapagsaliksik tungkol sa medisina, mga herbal na gamot at kung ano-anong kakatuwang mga bagay na pinag-aaralan niya. Minsan pa nga ay nahuhuli ko siyang pinag-aaralan ang iba't ibang mga pamahiin sa Iloilo at tungkol sa mga elementong hindi nakikita sa paligid. Muli, ako po si Sergio at ito ang aking kwento. Hoy Kevin, anong libro yung pinag-aaralan mo? Bakit parang mga horror creatures naman ang nakabalandra sa mga pahina niyan? Walang sabi-sabi kong biglang inagaw ang librong binabasa niya at binuklat-buklat. Uy, anong mga to? Tiyanak, tiktik, kapre. Oh, may duwende at aswang pa. Naniniwala ka sa mga to? Aba malay ko kung totoo ba sila o hindi. Gusto ko lang naman pag-aralan eh. Bakit? May masama ba ron? Hindi naman sa minamasama ko. Pero anong kinalaman ng mga to sa mga dati mong sinasaliksik tungkol sa medisina? Wala lang. Huwag mo naman pakialaman ng trip ko. Sarili mong trip ang pagtuunan mo. Saka bakit kasi hindi ka umanap ng sarili mong racket? Ako, kahit di ako nakatapos, kahit papano, may mga nagpapagamot naman sa akin. Parang albularyong doktor na rin ako. Eh ikaw, trip ng iba, pinagtitripan mo pa. Asos! Parang napatanong lang ako eh. Napaka-defensive mo naman kagad. Minsan, ay sadyang may pagka-weird talaga si Kevin. Yung tipong magugulat na lang ako na may kung ano na naman siyang pinagkakaabalahan. Minsan, kahit gabing-gabi na, ay naroon pa rin siya sa parang klinik niya sa likod ng kanilang bahay. Napapaisip ako, may kung ano yatang itinatago ang kaibigan ko. Tulad na lamang ng isang gabi na nakitulog ako sa kanila. Napansin ko siyang pasimpleng nagpunta na naman sa kanyang klinik sa 10 oras ng gabi. Sa pagkausisa ko ay sinundan ko siya habang napapabulong sa sarili. Huh? Ano kayang gagawin ni Kevin sa ganitong oras? Ano kaya ang matutuklasan kung tinatago niya? Nagtago ako sa likod ng ilang drum sa isang tabi nang makita ko siyang muling lumabas sa klinik. Nagpalit pa talaga siya ng damit. Pulos kulay itim, mula jacket na may hood hanggang sa jogging pants niya ang kanyang suot. Palinga-linga pa siya sa paligid na para bang naninigurong walang kahit sinong makakakita sa kanya. May dala rin siyang nakatuping kumot na kulay itim din. Medyo kinabahan ako ng sandaling yun habang napapabulong pa rin ako sa sarili. Grabe, nakapurong itim talaga siya at may dala pang itim na kumot. Parang nakakakaba naman to. Ano kayang matutuklasan ko? Sana naman, mali ang iniisip ko. Nakita kong mabilis na nagtungo si Kevin sa mga puno sa likod ng bahay nila. Nawala siya saglit sa dilim. Naghintay ako na muli siyang lumitaw.
Maya-maya ay nakarinig ako ng parang tunog ng kung anong nilalang at napansin kong nagsisigalaw ang mga dahon at sanga ng isang puno. Nako, baka kung ano na nangyari kay Kevin ah. Sigurado kung hindi siya tao o hayop ang narinig kong tunog na yon. Sa pag-aalala ko, ay tatayo na sana ako mula sa pinagtataguan ko para sundan si Kevin. Pero muli akong napatago nang makita ko siyang lumitaw muli at may akay-akay na nakatalukbong ng itim na kumot. Malikot ang mga mata ni Kevin. Palinga-linga na naman siya. Nagmamadali niyang inakay ang kung anumang natatakluban ng kumot papasok sa klinik. Nang mapatingin ako sa may paanan ng natatakluban ay kinilabutan ako. Paano ay mabalahibo ang binti at parang hindi normal na binti ng tao. Anak ng binti ng ano yun? Hindi kaya dahil sa kakabasa niya ng aklat tungkol sa mga elemento o engkanto? Aba, mukhang totoo naman yata. May kaibigan kaya siyang elemento at yun mismo ang natatakluban ng kumot. Napaantanda ko ng sandaling yon. Bigla kong natakot na ituloy ang lihim na pag-usyoso kay Kevin. Pero parang itinutulak naman akong magpatuloy ng kagustuhan kong malaman kung ano ang itinatago niya. Bahala na nga. Kung sakaling tama ang kutob ko, siguro naman ay hindi ako ipapahamak ni Kevin. Kahit may pagkabugnutin siya, alam ko pa rin namang may mabuti siyang kalooban. Tsak na may dahilan siya kung ano man ang ginagawa niya. Maingat at walang ingay kong sinundan si Kevin sa loob ng klinik. Mabuti na lang at hindi niya inilak ang pinto. Pagpasok ko ay naamoy ko na kagad ang pamilyar na amoy kapag nagpupunta ko ng ospital. Halo-halong amoy ng alkohol at kung ano-anong gamot ang naamoy ko ron. May amoy herbal din at kung ano-ano pang amoy pagkat sa klinik ding yon itinatago ng kanyang amang albularyo at ng ina niyang babaylan ang mga gamit ng mga ito. Sa loob ng klinik, sa isang banda ay may dalawang silid na dividers lang ang dingding para sa pasyente. Kurtina lang ang nagsisilbing tabing sa pinto ng mga ito. Kita sa ilalim kung may tao sa loob at nakita ko namang naroon sila sa bandang kanan. Napatago ako sa katabing mataas na istante ng kung ano-anong mga gamit nang marinig kong magsalita si Kevin. Kumusta na ang pakiramdam mo, Carlo? Katulad pa rin ba ng dati? May bahid ng dugo sa labi mo. Lumapa ka ngayong gabi, no? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang titikim ng dugo ng tao. Hindi tao nilapa ako ngayong gabi. Kambingan nilapa ako. Hirap pa rin talaga akong pigilan ang sarili ko na huwag tumikim ng dugo at sariwang laman, Kevin. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip ng bibig sa narinig. Naisip ko bigla na baka aswang o vampira ang kausap ni Kevin. Bali-balita kasing may umaaligid na naman daw na mga aswang sa lugar namin. Naisip ko ring baka ito ang salarin sa mga alagang hayop ng mga kababaryo ko na paisa-isang nawawala. Teka, sagutin mo ko ng direkta. Ikaw ba ang kumukuha at dumalapa ng mga alagang hayop ng mga tao rito? Oo, Kevin. Ako nga. Pero mas mabuting mga hayop na lang ang lapain ko kesa naman tao. Kung sa bagay, mas maigi nga yan. Pero, malalagot ka pa rin sa mga tao kapag nahuli ka nila. Ikaw rin. Sayang ang pagsisikap mo kapag nahuli ka pa rin nila. Pero anong gagawin ko, Kevin? Wala ka na bang nagagawa na mas mabisang gamot para sa akin?
Ayoko na rin talagang maging ganito. Nahihirapan na ako. Pati ang pamilya ko ay ayaw na rin maging ganito. Tulungan mo kami. Pakiusap. Tinutulungan na nga kita eh. Pero sana naman ay mas tulungan mo ang sarili mo na pigilin ang dati mong nakasanayan. Mas magiging mabisa ang mga ginagawa kong gamot kung didisiplinahin mo ang sarili mo. Ganito ang gawin mo. Unti-untiin mong bawasan ang paglapa mo sa mga hayop. Unti-unti mo ring sanayin ang sarili mo na mas damihan ang pagkain ng mga gulay, prutas, at nilutong karne. Subukan mo ring mag-carrot shake. Ano ka mo? Carrot shake? Ano naman yun? Carrot na binlender o kaya ay dinikdik at kinatas. Yun ay kapareho rin ng dugo. Mayaman din yun sa iron. Yun na lang ang pagtiyagaan mo. Sige, gagawin ko yan alang-alang sa ikagagaling ko. Pero habang buhay na lang bang ganun ang gagawin ko? Hindi na ba talaga ako babalik sa dating ako? Sa ngayon, ayun muna ang kailangan mong pagsikapang gawin. Susubukan ko maghanap ng magaling na albularyo o antingero na marunong o kayang baligtarin ang pagkatao mo. Ilalantad mo ko sa kanila. Baka gawan nila ako ng masama, Kevin. Alam mong kakontra ko sila. Hindi siyempre. Basta ako nang bahala. Mananatiling sekreto lang tong ginagawa ko. At kapag nagtagumpay ang panggagamot ko sa'yo, ay saka natin isusunod ang buong pamilya mo. Maraming salamat kaagad, Kevin. Napakabuti mo talagang kaibigan. Kahit ganito ako, tinanggap mo ako bilang kaibigan. Hayaan mo, palagi rin kitang poprotektahan sa ibang mga aswang. Ikaw at ang pamilya mo. Muli akong napatakip ng bibig nang makumpirma ko kung anong nilalang ang kausap ni Kevin. Yun ay walang iba, kundi aswang. Nang sandaling yon, ay talagang kinilabutan ako. Paano kung naaamoy pala ng aswang ang dugo ko at naroon lamang ako? Alam ko ay matalas ang mga pandama ng mga aswang. Naisip kong magmadali nang lumabas at bumalik sa bahay ni na Kevin. Naisip kong mahirap na kapag nahuli ako. Baka gawan ako ng masama ng tinatawag ni Kevin sa pangalang Carlo. Isa pa, tingin ko ay kailangan ko itong ipaalam sa kinauukulan. Hindi magandang makipag-ugnayan si Kevin sa mga aswang. Paano kung nayanggaw na pala siya? Malamang na pati ako ay mahawaan din ni Kevin. Ayokong mangyari yon. Ayokong maging aswang. Pero tatayo pa lang sana ako, ay saka naman ako naamoy ng aswang. Para akong napris ng sandaling yon. Teka, Kevin. Tayo lang ba talaga nandito? Bakit parang may naaamoy akong sariwan dugo ng ibang tao maliban sa'yo? Lalo ko nanigas nang biglang hinawi ng aswang ang kurtina at iginala ang paningin sa palibot ng klinik. Sobrang nakatatakot ang kanyang itsura. Mapupula ang nanlalalim na mga mata. Maumbok ang bunganga dahil sa nag-uusliang matatalim na mga pangil. Medyo mabalahibo ang buong katawan na naglalangis at mamula-mula. Ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis. Ang mga kamay naman ay nakaposisyon na parabang mandadamba anumang sandali. Si Kevin naman ay pagtataka at pag-aalala ang nakalarawan sa kanyang muka. Maging siya ay sinuyod ng tingin ang buong klinik. Talaga bang may naaamoy ka? Baka si nanay at tatay lang yon. Huwag mo silang gagawa ng masama, Carlo. Ako ang bahala magpaliwanag sa kanila. Hindi, Kevin. Hindi mo kaamoy ang dugo ng isang ito. Ayun, alam ko na kung saan siya nagtatago. Sa gilid ng estanting yun. Mabilis na kumilos ang aswang at inilak kagad ang pinto ng klinik para siguraduhin hindi ako makakatakas
Makaraan ay pabigla itong lumantad sa kinaroroonan ko. Sa gulat ko ay napasigaw ako. Pero nang makita ko ni Kevin, ay mabilis din niya akong nilapitan at tinakpan ang bibig ko. Kaibigan ko rin siya, Carlo. Huwag mo siya sasaktan. Ako na magpapaliwanag at makikiusap sa kanya. Pero hindi pwedeng may ibang makaalam na pinupuntahan kita rito, Kevin. Paano na lamang kung... Natigilan ng aswang. Nang sumenyas ako ng pagsuko, itinaas ko ang dalawa kong palad. Sinenyasan ko rin si Kevin na alisin ang kamay niya sa bibig ko. Huwag kang sisigaw, Sergio. Kung hindi, ay baka mapilitan si Carlo na saktan ka. Magpapaliwanag kami sa'yo. Hiningal ako nang bitiwan ni Kevin ang bibig ko. Hiningal ako dahil sa kaba, gulat at takot. Nanlalaki pa rin ang mga mata ko habang nakatitig sa nakakakilabot na aswang. Pasensya ka na, Kevin, tol. Kung nagusisa ako, hindi ko sinasadyang matuklasan ang nangyayari dito. Talaga bang isa siyang aswang? Hindi ako aswang. Huwag mo akong tawaging aswang. Hindi siya masamang aswang, Sergio. Kung yun ang iniisip mo. Siya at ang kanyang pamilya, sa katunayan, ay ayaw na maging mga aswang. Gusto nilang mamuhay ng normal na tulad natin. Naalala mo ba yung kwento ko sa'yo? Na kumuntikan na akong malapa ng aswang minsan? Ha? Siya ba yun? Oo, Sergio. Siya ang nagtanggol at nagligtas sa akin. Simula noon, ay naging lihim na kami magkaibigan. Nang malaman niyang dati akong nag-aaral sa pagdodoktor, ay minsan naming napag-usapan kung posible bang mapagaling ang isang aswang at maging normal na tao ulit. Doon din nag-ugat ang pagsasaliksik ko tungkol sa mga aswang. Kaya pala. Kaya pala ako ang weird mo nitong mga nakaraang araw. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko tungkol sa'yo eh. Kaya umabot sa puntong ito na pati 10 oras ng gabi ay inuusyoso ko ang ginagawa mo. Maya-maya ay nilapitan ko si Kevin at binulungan. Napaatungal pa ang aswang dahil dito. Iniisip sigurong may kung ano akong sasabihin kay Kevin. Kevin, baka naman nayanggaw ka na niya. Pagkakaalam ko kasi ay tuso ang mga aswang. Anong ibinubulong niya sa'yo, Kevin? Hindi, Sergio. Hindi ganun si Carlo. Ayaw na nga niyang maging aswang. Bakit pa siya mangyayanggaw ng iba? Alam niya kung gaano ang hirap na naging aswang ka pero ayaw mo ito. Oo, tama ka, tuso sila. Pero ang mabubuting mga aswang na tulad ni Carlo ay ginagamit ang kanilang katusuan sa tama. Matagal na rin kaming naging magkaibigan at kilalang kilala ko na siya. Ganun ba? Pero paano kapag nalaman to ng ibang tao? Anong iisipin nila sa'yo, di ba? Kaya nga sikreto lang namin tong dalawa. Pero ngayong alam mo na, pareho kaming mga nganib kung magsasalita ka. Pero ikaw rin at ang pamilya mo ay mga nganib sa kamay ng pamilya ni Carlo. Kapag may iba pang nakaalam dito o kapag nagsumbong ka sa iba. Maaasahan ka ba namin na ililihim mo ang natuklasan mo ngayon? Ha, Sergio? Pero paano? Kung may iba pa ring aksidenteng makaalam pero hindi ako nagsabi, madadamay pa rin ba ang pamilya ko? Kaya mas lalong mag-iingat kami ngayon. Hindi pala. Kasama ka na ron. Mag-iingat tayo. At kung sakali mang may ibang makatuklas, dapat ay ikaw ang unang-unang magpapaliwanag sa mga tao at magtatanggol sa amin ni Carlo. Maliwanag ba? Napatango ako roon at napataas ng palad bilang pangako. Sige, Kevin. Total ay sangkot na rin ako simula sa sandaling ito. Pero ipangako niyo sa akin na poprotektahan niyo din ako at ang pamilya ko sa ibang mga aswang. Yun lang naman ang mahalaga sa akin eh. Ang kaligtasan ng pamilya ko. Walang problema riyan. Amoy lang ng dugo mo
ay sapat na. Malalaman niya na kagad kung sino ang mga kapamilya mo. Pero syempre, ay susundan ka pa rin ni Carlo, umaga ba o gabi, para makasiguro siya kung sino-sino ang mga kapamilya mo. Bibigyan ka rin ni Carlo ng palatandaan na siya ang aaligid sa inyo, para hindi niyo siya mapagkamalan na ibang aswang. Sunod-sunod akong napatango roon. Pero sa loob-loob ko ay may ilang bagay pa rin akong pinangangambahan. Ganun pa man, ay sinarili ko na lang muna. Ang mahalaga ay ligtas na ako sa sandaling yon. Simula ng gabing yon, ay wala na akong inaalalang sikreto ni Kevin na kailangan kong patagong alamin. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na harap-harapan akong nakakita ng aswang. Noon lang din ako mas naniwalang totoo talagang may aswang. Nabawasan din ang inaalala ko na baka mabiktima ko o ang pamilya ko ng mga aswang. May Carlo na kasing poprotekta sa amin, kaya lang ay araw-araw pa rin akong kinakabahan na baka may makabuking sa sikreto naming tatlo. Paano kung may aksidente kagad na makatuklas na may aswang na ginagamot si Kevin? Mangangahulugan yon na ako ang unang-unang babalingan ni Carlo. Saka paanong paliwanag naman kaya o pagtatanggol ang gagawin ko kung sakali sa mga kababaryo namin? Kaya naman, habang maaga pa, ay pinaghahandaan ko na ang sandaling yon. Sobrang ingat din ako sa bawat pagkakataon, lalo na sa pagbisibisita ko kina Kevin. Ginawa kong madalang ang pagbisita at paiba-iba ang araw at oras. Nung una, ay umabot ng ilang buwan na wala namang problema sa sikretong itinatago namin. Pero sa trabaho ko naman nagkaproblema at sa isa kong katrabaho ko nagsimula. Ang naging racket kong trabaho ay taga-deliver ng mineral water sa baryo namin na galing pa ng bayan. Hindi naman gaanong malayo ang baryo namin sa mismong bayan, pero may kakumpetensya akong taga-deliver na kababaryo rin namin, ang mayabang na si Bogart. 5 taon ang itinanda niya sa akin. Sa aming dalawa ay mas malaki ang katawan niya at mas matangkad siya. Dumadalas na palagi ako nitong tinutukso at binubuli. Hoy, Sergio! Napakaseryoso mo naman ngayon sa trabaho, ah. Lahat na yata inakot mo, ah. Sumusobra naman yata ang kasipagan mo. Baka naman wala ka nang itira sa akin. Aba, magtira ka naman ng para sa akin. Kinakalaban mo na yata ako, ah. Pasensya na, Bogart. Sinusunod ko lang ang utos ni boss na masunod ang target nating kota ngayong buwan. Kadarating mo lang, kaya ako kagad ang nakita at nautusan kanina. Ang sabihin mo, suwapang ka. Kaya maaga ka palagi pumapasok ay para maungusan mo ako. Ibaba mo nga mga yan at ililipat ko sa sidecar ko. Kung hindi, ay makakatikim ka talaga sa akin. Ano, aangal ka? Pero bayad na sa akin ang mga to, Bogart Kaya ako na lang ang mag-deliver. Napatalong ko ako nang bigla kong batukan ng malakas ni Bogart. Napakabigat ng kanyang kamay, parang bato. Aray ko naman, Bogart. Huwag ka namang manakit. Aba, dapat lang sa iyan. Ang lit-lit at ang nipis-nipis ng katawan mong tao ka Ang lakas mo man lamang. Lumugar ka kung ayaw mo makatikim sa akin. Mabilis na hinakot ni Bogart ang mga jug ng mineral water na i-deliver ko na sana sa baryo namin. Pagkatapos ay binatukan ulit ako at sininghalan. Akin na nga listahan ng mga dideliveran at nakolekta mong pera. Ako na magbibigay kay boss mamaya. Ang bagal mo Saka wag mo akong maisumbong-sumbong kay boss, ha. Kundi ay magugulpi ka talaga sa akin. Ayoko man sanang ibigay ang listahan at ang pera, pero wala naman ako magawa nang ambahan niya ako ng malapad niyang kamao. Yan! Very good! Ganito sana palagi. Ang magpaubaya ang mas mahina sa mas malakas. Paano? Dideliver ko na mga to, ha?
Tumunganga ka na lang muna riyan. Habang pinapaandar ni Bogart ang serbis niya, ay yamot akong napapabulong sa sarili. Napakayabang talaga ng buwisit na to. Ipatrabaho ko kaya sa aswang to. Tignan ko lang kung hindi siya magsisi. Pero hindi ko napansin na napalakas pala ang pagkakabulong ko. Kaya naman ay muli itong bumaba sa pagkakasakay at nakaismid akong nilapitan. Anong sabi mong peste ka? Narinig ko yun ah. Ipapatrabaho mo ako sa aswang? Abaloko to ah. Mamaya ka lang. Babalikan kita. Higit pa riyan ang ipapatikim ko sa yung pesteng lamok ka. Ihanda mo na yung pagmumukha mo at talagang mababasag yan mamaya. Diyan ka na nga. Talagang pinapakulo mo lang ang dugo ko eh. Akala mo naman kayang-kaya mo ako. Pwe? Dahil sa bantang yun ni Bogart, na alam kong tototohanin ito, ay naisipan kong kina Kevin na lang muna ako makituloy. Ngunit nagkamali ako sa pag-aakalang hindi na ako nito susundan doon. Akala ko ay titigil ito kapag nalamang wala ako sa amin. Yung pala ay pinabantayan pa ako sa mga katropa nitong basagulero at itinuro kung saan ako tumuloy. Nagkataon pang ng bandang kalalatag pa lamang ng dilim ay oras ng muling pagpapatingin ni Carlo sa klinik ni Kevin. Napaaga ang check-up nito at saktong wala ang mga magulang ni Kevin. May dinalaw ang mga ito sa ibang probinsya. Nang marinig namin ni Kevin ang senyales ng tunog ni Carlo, ay kagad namin siyang pinuntahan sa mga puno sa bakuran ng klinik. Dala-dala namin ang pantalukbong na kumot na itim. Ang aga mo yatang nagpunta rito ngayon, Carlo. Anong meron? May problema na naman ba sa pinapainom ko sa iyong herbal na gamot? Hindi ko maintindihan, Kevin, kung bakit ngayon kakapalit ko lang ng anyo ay sobrang sumasakit ang mga pangil at mga kuko ko. Mukhang kailangan mo kong check-upin ulit. Ganun ba? Sergio, takluban mo siya ng maigi ng kumot at alalayan natin siya papasok sa loob. Bantayan mo rin ang paligid at baka mamaya may nagmamasid sa atin. Tara na, bilisan natin kumilos. Pagpasok namin sa loob ng klinik, ay biglang natigilan si Carlo at saglit na inamoy-amoy ang hangin. May kakaibang nasasagap ako sa paligid. Mukhang may ibang mga taong nagmamasid sa atin. Ha? Sigurado ka ba, Carlo? Sergio, wala bang nakasunod sa'yo nang pumunta ka rito? Ha? Wala naman. Mag-isa ko lang na nagpunta rito at tiniyak kong walang sino mang nakakaalam na nagpunta ako rito. Ano ba kasi nasasagap mo, Carlo? Hindi lang isang naaamoy kong dugo ng tao sa paligid. Ang isa ay sobrang lansa. Ang isa naman ay parang masakit sa ilong ko. Nagtawag ka ba ng antingero, Sergio? Naku, hindi ah. Bakit naman ako magtatawag? Hindi ko ipapahamak ang pamilya ko sa kamay ng mga kapamilya mo para gawin ko yun. Promise, tapat ako sa usapan natin. Saka yung isang malansang dugo, parang naaamoy ko rin ang amoy mo sa kanya. Ipaliwanag mo to sa akin, Sergio. Kung hindi, ay may pipilitan akong iurong ang proteksyon ng pamilya ko sa pamilya mo. Malalagot ka sa amin. Kahit patayin mo ako ngayon, Carlo, promise. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Saka paano mo bang naaamoy ang sarili ko sa sinasabi mong malansa ang amoy? Baka kaya may gumagamit ng amoy mo, Sergio. O kaya ay isa sa mga nasaling mo o nakasaling sa'yo. Sa maghapong ito, hindi mo namamalayang sumunod sa'yo at dumikit sa kanya ang amoy mo. Doon na ako kinutuban at naalala ko si Bogart. Bigla akong nag-alala. Bakit naman sa lahat ng pwedeng sumunod sa akin ay ang galunggong pang yun? Nagsisituloy ako kung bakit naibulong ko pang ipapatrabaho ko siya sa aswang. Mukhang yun pa ang isa sa dahilan at palihim akong sinusundan ng mokong na yun. Nako, alam ko na kung sino ang hindi namamalayang sumunod sa akin. Ang buwisit na Bogart na yun. Bogart?
Sinong Bogart? Hindi mo siya kilala. Kababaryo lang natin. Yung katrabaho kong delivery boy rin ng mineral water na palagi akong binubuli. Ang buwisit na yon. Kaninang umaga lang ay ilang ulit akong binatukan. Sa inis ko ay napabulong akong ipapatrabaho ko siya sa aswang. Kaso napalakas pala ang pagkakabulong ko. Babalikan daw niya ako. At alam kong bubugbugin niya ako kaya naisip kong dito na lang muna ako tumuloy. Hindi ko naman nakalaing masusundan pala niya ako eh. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Napakasama naman pala ng Bogart na yon. Pasalamat siya at kailangan ko magtimpi. Kung hindi, ngayon pa lang ay susugurin ko na yun at lalapain. Kilala ko na. Si Bogart Calvante. Yung leader ng mga basagolero sa kanto ng Purok 6. Nako, bakit naman yung pang nakasunod sa'yo rito? Carlo, saan banda mo siya nararamdaman? Pero relax ka lang ha. Hindi mo siya pwedeng sugurin at baka hindi ka makapagpigil ay malapa mo siya. Mas mahihirapan tayong pagalingin ka kung manglalapa ka na naman ng tao. Mawawala ng epekto ang nasimulan na natin. Nanggigigil na talaga ako, Kevin. Ano ay nang gagawin natin? Nakita kaya niya ang itsura ko. Baka makilala niya ako. Kahit magpalit ako ng anyo. Hindi ka naman siguro nila nakita. Nakatalokbong ka naman ng kumot. Ang problema lang natin ay kung ano ang iisipin niyang inililihim natin. Malamang, iisipin pa rin niyang baka aswang dahil sa nabanggit ni Sergio. Dahil ako ang punot dulo ng problema namin, ay nag-isip akong maigi kung ano ang dapat naming gawin para malusutan ang maaaring isipin ni Bogart. Hanggang sa may naisip ako. Alam ko na, Kevin. Hindi ba? Ay may manikin dito sa klinik. Nakakulay ng balat ni Carlo. Talokbukan din natin ang kumot at ilabas din natin kagad maya-maya para maisip niyang manikin lang pala. Kunyari itatayo natin sa ilalim ng puno. At magkunwari tayong may kung anong gagawin. Tapos ay talokbungan ulit natin at ipasok. Aba, tama. Maganda yung naisip mo. Sige, gawin kagad natin. Pero may isa pa akong nararamdaman sa paligid kanina. Malakas ang kutob kong isa yung antingero. Naku, wala na akong alam dyan, Carlo. Kevin, wala nga akong kilalang antingero eh. Saka, naamoy mo rin ba ang amoy ko sa kanya? Teka pala, ang naamoy ko pala sa isang yon ay amoy mo naman, Kevin. Bakit nakahalo ang amoy mo sa kanya? Yun na ba ang sinasabi mong hahanap ka ng antingero na makakatulong mo para gamutin ako? Pero bakit kailangan magmanman siya ng ganito? Paanong wala pa kaya akong nahahanap ng tingero? Paanong may susunod sa akin na katulad niya? Pero bakit nakahalo sa kanya ang amoy mo? Baka tulad ko lang din kay Bogart. Baka may nakasalamuha kang antingero, Kevin, na hindi mo alam. Malay natin. Baka may naramdaman din sa'yo ang antingero. Nakakaiba at naging mausisa siya. Kaya ka sinundan nang di mo namamalayan. Paano na to, Kevin? Baka malintikan ako sa antingero na nakasunod sa'yo. Kailangan gawa natin to ng paraan. Baka isipin ng antingerong yon na masama akong aswang. Saglit kaming natigilan at nag-isip. Pero, naalala ko si Bogart. Mamaya na natin isipin ang tungkol sa antingero, Kevin. Yung Bogart muna ang isipin natin. Ilabas na muna natin ang manikin. Tapos kapag nasa labas na tayo, ay mataan natin at alamin kung nasang banda ang antingero. Ganun na nga ang ginawa namin. Iniwan namin saglit ni Kevin si Carlo sa loob ng klinik habang inilalabas naman namin ang manikin na kunwaring natatakluban ng itim na kumot ay palingali-nga kami ni Kevin sa paligid. Pagkababa ng manikin sa ilalim ng isang puno at maalisan ito ng talukbong ay siya namang pagkarinig namin sa dalawang taong nag-uusap sa likod ng bakod na pader ng bakuran ni na Kevin. Pasimple kaming sumilip doon. Nakita namin si Bogart at ang isang matandang babae na may hawak na tungkod
Siyempre, ay hindi kami napapansin ng mga ito dahil maingat lang kaming sumilip. Sigurado po akong aswang po yung tinatakluban nila ng kumot na nakita nating inakay nila papasok. Gaano ka nakakasiguro, iho? Kilala mo ba ang dalawang lalaking iyon? Aba, oho. Lalo na po yung isang medyo payatot. Si Sergio po yun. Katrabaho kong delivery boy ng mineral water sa bayan. Kaya ko po nasabing aswang yun ay dahil binantaan po niya ako kaninang umaga lang na ipapatrabaho daw po niya ako sa aswang. Napatango ang matanda at napaisip. Pero parang iba rin ang palihim na titig nito kay Bogart. Parang nananantya ito. Yung isang lalaki, kilala mo rin ba? Si Kevin naman po yun. Dati po siya nag-aaral ng pagdodoktor pero hindi po nakatapos. Ngayon po ay nanggagamot po siya ng mga tao rito sa amin. Albularyo rin po ang tatay niya. At ang pagkakaalam ko po ay isang babae lang naman ang nanay niya. Muling napatango-tango ang matanda na medyo parang nagliwanag ang pagkakadilat ng mga mata. Babaylan at albularyo pala ang mga magulang niya. Kaya naman pala. Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal niyo nang kilala si Kevin? Naku hindi ko siya kilala. Ewan ko ba kung bakit ako napasunod sa kanya. Ikaw, iho, bakit narito kang pasilip-silip sa looban? Kung totoo ang aswang ang nakatalukbong sa kubot, bakit parang hindi ka naman natatakot? Hindi naman po sa hindi ako takot. Yung si Sergio po, ang sadya akong sinusundan. May atraso po kasi sa akin ng lokong yun eh. Babalikan ko po sana. At inabangan ko pong umuwi sa kanila. Pero dito po pala tumuloy. Binantaan po kasi ako ng lokong yun ay papatrabaho raw ako sa aswang. Tapos, ngayon lang po nakita natin ang inaakay nila kanina. Ay bigla ko po naisip na baka yun ang aswang. Ganun ba? Malamang nga na aswang iyon. Malakas ang kutob ko. Pero teka, silipin nga ulit natin ang ginagawa nila. Lumabas sila ulit, hindi ba? Dali-dali kaming bumalik sa pwesto namin ni Kevin sa tabi ng manikin. Nagkunwari kaming tinatanggal ang kumot. Kumuha pa kunwari si Kevin ng ilang dahon sa puno ng bayabas at inihampas-hampas sa manikin. Kunwari rin kaming nag-uusap. Teka, para sa niyang paghampas-hampas mo ng dahon ng bayabas, Kevin? Kailangan to talagang hampasin eh. Pambugaw na masasamang espiritu na baka sumanib sa manikin at para maligaw sila sa paligid. Hayaan mo silang sumanib sa iba. Nararamdaman ko kasing may ligaw na mga nilalang sa paligid. Nagmamasid sila. Pakindat-kindat pa sa akin si Kevin habang pasimpleng ngumunguso sa kinaroroonan ni na Bogart at ng matanda. Ha? Nararamdaman mo talaga na nagmamasid sila? Oo. Nakalimutan mo na ba na anak ako ng isang babaylan? Tinuruan ako ni nanay kung paano pakiramdaman ang mga elemento sa paligid. Paano mo nararamdaman? Yung isang nilalang ay paekis-ekis ang hilatsa ng bituka at napakabaho ng pagkatao. Amoy utot ng kapre. Yung isa naman ay hindi ko alam kung masama o mabuting elemento. Pero parang magaspang at kulubot na ang balat niya. Muntik na akong matawa sa paglalarawan ni Kevin kina Bogart at sa matandang babae. Mabuti na lang at nakapagpigil ako. Grabe naman pakiramdam yan. Pero, tara na. Ipasok natin itong manikin. Pangalawang beses na natin itong inilabas eh. Ano ba kasi ang gagawin mo rito? Basta, mamaya mo na malalaman. Ayokong sabihin sa'yo rito at baka may malalaking mga tengang nakakarinig sa atin at hindi natin nakikita. Baka iba pa ang maisip nila. Mahirap na. O siya, ipasok na natin to. Hindi tayo dapat magtagal rito. At baka mamaya, matsyempoan pa tayo ng mga aswang. Nang papasok na kaming muli sa klinik, ay pasimple pa naming nilingon ni Kevin ang bandang kinaroroonan ni na Bogart at ng matanda. Nakita namin ang mga itong mabilis na muling yumuko. Nagkunwari naman kami ni Kevin na hindi namin sila napansin.
Nang nasa loob na kami, ay sinilip pa ni Kevin sa siwang ng bintana sina Bogart sa labas. Ano, Kevin? Umalis na sila o nandiyan pa? Umalis na rin sila. Pero yung matanda, tumanaw pa rito na matagal. At parang nag-iisip bago tuluyan lumayo. Pakiramdam ko ay may iba pa siyang balak. Antingero ba talaga yun? Parang normal lang naman siyang matanda. Antingero talaga yon. Napansin ko yung tungkod niya. Sa may hawakan ay parang may makintab na batong kristal na nakakabit. May suot din siyang medalyon. Palagay ko, ang enerhiya ng mga yon ang nararamdaman ni Carlo. Palagay ko ay di basta-bastang antingero matandang yun, Kevin. Mabigat sa pakiramdam ko ang suot niyang medalyon at ang nasa tungkod niya na sinasabi mo. Kung mapapalaban ako sa kanya, ay delikado ko. Kaya mabuti na lang at hindi niya ako nakita. Pero ang inaalala ko lang ay baka nararamdaman na rin niya ako kaninang nasa labas pa tayo. Isa pang problema natin yan, Carlo. Kung nararamdaman ka niya, malamang na magpapabalik-balik dito ang matandang yon. Ano kayang magandang gawin natin? Sandali, Kevin. Di ba yung nagkahanap ka ng isang antingero na makakatulong mo para tuluyang mapagaling si Carlo? Bakit hindi na lang yung matandang yon? Makipagmabutihan ka sa kanya. Malay mo, di ba? Tama. Naisip ko rin yan eh. Pero ang problema ay kung paano ko siya kukumbinsi na tulungan ako. Di ganun kadali yun. Pero sige, susubukan ko. Walang ano-ano. Habang nagsasalita pa si Kevin, ay biglang napaungol si Carlo na parang may masakit na iniinda. Kevin, ang mga ngipin at kuko ko, sumasakit na naman. Tignan mo nga ako. Natatarantang ipinuwesto ni Kevin si Carlo sa isang katre at agad inilabas ang mga gamit pan-check up. Kinuha na niya ng dugo at laway si Carlo at sinuri ang mga ito. Meron din palang lumang microscope si Kevin. Meron din siyang iba't ibang herbal na langis na nakalagay sa mga garapon. Naglaba siya ng dropper at sa pamamagitan nito ay kumuha siya ng konting langis sa isang garapon. Pinatakan niya ang dugo at laway ni Carlo at inilagay sa microscope. Makaraan ay napalitan ang pagkaseryoso sa mukha ni Kevin. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at maluwang na napangiti. Sa wakas, itong bagong langis na nagawa ko, Carlo, ang lubusang makapagpapagaling sa'yo. Nakokontrol nito ang dugo at laway mo. Talaga, Kevin. Kung ganun ay gamitin mo na kaagad sa akin yan. Saka, mawawala na ba ang pananakit na mga ngipin at kuko ko sa pamamagitan yan? Oo, pero hindi kagad-kagad. Kailangan mo lang pagtiyagaan ang pag-inom ng langis na to. Kadalasan kasi sa mga gamot na herbal, ilang buwan pa ang aabutin bago tuluyang umepekto. Paunti-unting mawawala ang pananakit ng mga ngipin at kuko mo. Sabihin na natin sa loob ng mga 2 o 3 buwan. Aba, magandang balita yan, Kevin ha. Ibig sabihin, kapag tuluyan ng gumaling si Carlo, wala na rin tayong aalalahanin pang kailangang itago. Hindi na rin niyo ako mapagbibintangan kung sakaling may ibang makaalam tungkol sa panggagamot mo sa isang aswang, di ba? Tama ka. Pero buwan pa ang hihintay natin, kaya hindi pa tayo pwedeng magpakampante. Kailangan mag-ingat pa rin tayo. Isa pa, hindi pa natin alam kung ano ang iniisip ni na Bogart at ng matandang antingero at kung ano pa ang maaari nilang gawin. Kailangan natin silang paghandaan. Kung sa bagay, saka naisip ko rin pala, Kevin. Ay hindi. Ikaw na lang pala, Carlo, ang tatanungin ko. Sa pagpunta-punta mo rito sa klinik, paano kung may ibang aswang palang nakasunod sa'yo? Yung hindi mo kapamilya at hindi mo namamalayan. Saglit na natigilan sa tanong ko si Carlo. Parang may inaalala. Si Kevin naman ay parang medyo nag-alala sa magiging sagot ni Carlo. Hindi ko nga pala naiisip yun na pwedeng may lihim na magmamanman. Pero sa tingin ko,
Ay wala naman. Hayaan nyo sa susunod na punta ko rito ay sisiguraduhin kong sobrang mag-iingat na ako. Pero teka, Biglang natigilan si Carlo at medyo namilog ang kanyang mga mata. Palingalinga rin siya na para bang may pinakikiramdaman. Sumunod ay napakunot noo siya. Ano yung Carlo? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May nararamdaman ka bang kakaiba sa paligid? Dumating na kaya sina nanay at tatay? ay hindi. Ang nararamdaman ko ay kapwa ako aswang. May isang aswang na umaaligid dito sa klinik. Saka Ano? parang nararamdaman ko ulit yung matandang antingero. Bumalik siya. Hindi maganda ang ibig sabihin nito, Kevin. Baka isipin na matanda, nakasabwat ko ang aswang. Walang ano-ano. Matapos magsalita ni Carlo, ay nakarinig kami ng komosyon sa labas ng klinik. Para bang may naglalaban. Dali-dali kaming sumilip sa siwang ng bintana at pinakinggan kung ano ang nangyayari. Narinig kasi namin ang boses ng matandang antingero. Aha! Isang masamang aswang. Pwes, humanda ka sa akin. Nakita naming kinapa ng matanda ang suot nitong medalyon na napansin naming medyo nagliliwanag ng sandaling yon. Saglit itong pumikit ng mariin at may kung anong inusal. Sumunod ay iniangat nito sa ere ang hawak na tungkod na noon ay umiilaw na rin ang batong kristal na nakakabit malapit sa hawakan nito. Anong ginagawa mo nitong matandang antingero ka? Oo, tama ka. Masamang aswang ako. At para sabihin ko sa'yo, lahat ng mga aswang ay masasama at kampun kami ng kadiliman. Ano? Lalabanan mo ko? Pwes, kahit mag-isa lang ako, hindi mo ako kaya. Kung ganon, tignan natin. Nakikita mo ang tungkod na ito? Isang hataw ko lang sa'yo nito. At makikita mo ang hinahanap mo. Nagulat kami nang makita namin kung gaano kaliksing kumilos ang matandang babae. Hindi namin yun inaasahan. Samantalang tansya namin ay mga nasa edad 60 na ito. Matapang namang sumugod ang umaatungal na aswang. Madadamba na sana nito ang matanda, pero naunahan itong mahampas ng tungkod sa ulo. Napaungol ito ng malakas at lumarawan sa mukha nito ang takot at pagtataka. Anak ng tokmakang antingero ka! Saan galing ang kakaibang lakas mo? Aba, ewan ko sa iyo. Bakit ko naman sasabihin sa iyo, Aber? Ano? Mukhang nagkamali ka ba ng hinarap mo ko? Gusto mo pa ng isang hataw? Ano? Heto! Aambahan pa sana ng matanda ang aswang, pero napaatras ito habang sapu-sapo ang noo na noon ay pumutok na pala at inaagusan ng dugong nangingitim na pula ang kulay. Tandaan mo ang gabing ito, tandang pakilamero. Babalikan kita kasama ang mga kalahi ko. Humanda ka sapagkat tatalunin ka namin. Dudurugin namin ng mga kuko namin ng pinong-pino ang makunat mong laman. Sasaidin din namin ang maantot mong dugo. Sige lang, bakit na aswang? Akala mo naman kung sino ka mamango, samantalang mas mabaho ka naman kaysa sa akin. Sige, hihintayin ko kayo. Pero sinasabi ko sa'yo, ngayon pala kay malalaman ko na ang kahinaan mo at ng iyong mga kalahi. Nasaling ng tungkod ko ang noo mo, hindi ba? Yun na yun. Susugod pa sanang muli ang nanggigigil na aswang. Pero nang muli itong bantaan ng matanda, ay napilitan na lang ito na umatras. Pero ang tagpong yun ay nasaksihan pala ng noon ay kadarating pa lang na grupo ni na Bogart. Bumalik din pala ang loko at kasama pa ang barkada nitong mga basagulero. May daladala pa ang mga ito na pamalo, ice pick at kung ano-ano pa
na parabang may ibang grupo itong kakalabanin. Ayun, mga paregoy, kita niyo na? May aswang talagang kinukup-kup sina Kevin at Sergio. Mukhang yun na yung aswang na ipinasok nila kanina sa klinik. Hindi pala manikid lang na tulad ng akala ko. Tara, sugurin natin at patayin ang aswang na yun. Sugod! Pero nakatakas naman ang aswang pagkat matuloy nitong kumaripas ng takbo hanggang sa maglaho sa dilim. Sumunod ay hinarap ng matanda ang grupo ni na Bogart. Sandali lang mga iho. Natibre niyo na ba sa mga tanod ang tungkol dito? Hindi pa ho. Nakalimutan ko pala. Tara mga paregoy, tawagin natin ang mga tanod at papuntahin natin dito. Kailangan mapanagot si na Kevin at yung Sergio na yon. Malamang nariyan pa sila sa loob. Humanda sila mamaya sa atin. Matitikman nila mga kamao ko. Lalo na ang Sergio na yon. Nagmamadaling umalis ang grupo ni na Bogart. Ang naiwang matanda naman ay nagmamadaling tinungo ang klinik. Papunta rito matanda, Kevin. Anong gagawin natin? Wag na wag mong papapasukin dito ang antingirong yung Kevin. Baka gawan niya ako ng masama. Baka matulad daw kay Gordon na pumutok ang noo. Gordon? Sinong Gordon ang sinasabi mo, Carlo? Yung aswang na kinalaban ng antingero na sumunod pala sa akin dito. Ang buwisit na Gordon na yon. Mukhang may masama na nang binabalak sa akin at maghahanap na naman ng ikasisira ko sa mga kalahi namin. Karibal ko yon sa babaeng nililigawan ko. Pero pares kong hindi masamang aswang at ayaw na rin maging aswang. Hindi niya dapat malaman na nagpapagamot ako sa'yo. Baka pati kayo ay idamay niya. Hindi ako makakapayag na mangyari yun. Mukhang kailangan kong patahimikin ang gagong yun. Tatangkain sanang lumabas ni Carlo para sundan ang tinatawag niyang si Gordon. Pero nakalimutan niyang papunta sa klinik ang matandang antingero. Kaya naman, pagbukas niya ng pinto, ay nagkasalubong sila. Pareho pa silang napaatras mula sa isa't isa. Si Carlo ay parang napaso ng masalat ang balat ng matanda. Aray! Aswang! Kamuntikan pang maglaban ang dalawa, kaya naman ay alerto kami ni Kevin na awatin sila. Tinangan ko si Carlo. Si Kevin naman ay ang matandang antingero. Lumayo ka sa akin, matandang antingero! Napapaso ako sa'yo! Bitiwan niyo ako! Hindi ako nagpunta rito para saktan ang kasama niyong aswang. Kung ano man ang ginagawa niyo rito, ay parang naiintindihan ko na. Sino sa inyo si Kevin? Ako po. At ikaw naman si Sergio. Bitiwan mo na ako, iho. At hindi niyo ako kalaban. Ano pong ibig niyo sabihin? Saka bakit pala niyo ako sinundan dito? Hindi ko naman kayo kilala. Dahil nung una kitang makasalubong, ay may kakaiba kong naramdaman sa'yo, iho. Yun na nga, naamoy ko sa'yo ang dugo ng albularyo at mabaylan. Pero nagtaka ko kung bakit may naaamoy rin ako sa'yong amoy ng aswang, nakaamoy ng kasama niyong ito. Bihira akong makaamoy ng katulad mo. Kaya udyok ng pagkabausisa ko, ay lihim kitang sinundan at sinubaybayan. At teka, saka na pala ako magpapaliwanag ng lahat. Kailangan na niyo umalis dito sa lalong madaling panahon. Pero bakit to? Saka, ano nga po palang pangalan nyo? Ako nga pala si Sebia. Isa akong antingero. Kaya kailangan ninyong umalis ay dahil nagtawag ang grupo ng isang lalaki na mga tanod. Yun ang orihinal naming napag-usapan dahil inaakala kong masamang aswang itong kasama ninyo. Pero nang makaharap ko kanina ang isang aswang, iba ang amoy niya. Matapang at mabangis. Hindi pares nitong isa na medyo maamo ang dating sa akin. Kaya naisip kong hindi siya masama. Tama ba ako? Tama po kayo. Ay, mamaya na tayo magpaliwanagan. Kailangan na natin umalis. Kevin, saan tayo pupunta? Hindi naman pwedeng sa amin.
Lalo namang hindi pwede sa amin. Ay siya, sumunod na lang kayo sa akin sa bahay ko, Kevin. Dalhin mo mga dapat dalhin sa mga gamit mo rito na sa tingin mo ay importante. At tayo na, hindi tayo dapat maabutan dito at makakuyugin kayo ng mga tao. Naging mabilis ang mga kilos namin ng mga sandaling yon. Hinakot ni Kevin ang mga dapat takutin. Si Carlo ay pinagsuot namin ng jacket na may hood para matakpan ang mukha nito at itim na jogging pants para naman matakpan ang mabalahibo nitong binti. Nang ayos na ang lahat, ay lalabas na sana kami. Pero narinig naming may paparating na sa klinik. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nakita kong dumating na ang mga tanod na tinawag ng grupo ni na Bogart. May ilang kalalakihan din silang kasama mula sa baryo na may daladalang mga sandata. Nangunguna sa kanila si Bogart na napakayabang ng asta. Narinig ko pa ang sinasabi niya. Mga kababaryo, alerto kayo dahil may kasama silang aswang. Hindi natin alam kung ilan sila. Wala tayong dapat patakasin sa kanila. Tara na! Binalingan ko si Kevin at ang mga kasama ko. Talagang nag-aalala ko. Nariyan na sila, Kevin. Paano tayo makakalabas ngayon? Ganito, sunod kayo sa akin, sa likod tayo daraan. May mga puno sa likod ng bahay namin. Hindi na siguro tayo mapapansin kung doon tayo dadaan. Teka, iho. Ilak mo yung pinto para hindi sila kagad makapasok. Kapag pinilit nilang buksan ay pwede nyo silang ireklamo ng trespassing. Sa likod nga kami dumaan at nagmamadaling tumakas. Pagkasara ni Kevin ng pinto, ay hinarangan din niya ito ng ilang drama na walang laman. Pang-antala kumbaga, para hindi sila makahabol sa amin kung sakali. Ngayon, ay sumunod naman kayo sa akin. Kapag nakalayo na tayo, ay normal lang dapat ang lakad ninyo at huwag kayong magpapalata na may tinatakasan tayo. Habang papalayo kami, ay naririnig pa rin namin ang malalakas na sigaw ni Bogart. Napakaangas talaga ng boses nito. Nakakainis marinig. Kevin! Sergio! Buksan niyo itong pinto! Ilabas niyo mga kasama niyong aswang dyan! Hindi, ay susunugin namin itong klinik at ang bahay niyo! May mga kasama kami mga tanod dito at si Kapitan, kaya buksan niyo to! Huwag na kayo magtangkad tumakas pa, dahil nabukin na namin kayo! Ang anak ng toko ang Bogart na yun, napakayabang talaga magsalita, napakaangas. Pues, umasa sila sa wala. May pasunog-sunog pa siyang nalalaman na para bang siyang may otoridad. Umasa siya sa style niyang bulok. Dinala kami ni Aling Sebia sa dulo ng baryo sa bandang Hilaga. Medyo liblib na sa parting yon at kaunti na lang ang mga bahay. Habang tahimik kaming naglalakad, walang ano-ano, ay napatigil ang matanda at iniharang ang isang braso sa amin. Medyo kinabahan tuloy kami. Sandali lang. Wag muna kayong maingay. Medyo umiilaw at suot ko medalyon. Ibig sabihin ay may panganib sa harap natin. Teka, at pakikiramdaman ko lang kung ano. Maging kami, nina Kevin at Carlo, ay nakiramdam din sa paligid. Hanggang sa pare-pareho kaming naningkit ang mga mata nang parang may naririnig kami mula sa di kalayuan. Ha? Anong ingay yun? Naririnig niyo rin ba ang naririnig ko? Teka, parang mga atungal yata na maraming mga aswang Carlo, tama ba ako? Tama ka, Kevin. Atungal nga ng tulad kong mga aswang yun. At hindi lang basta atungal. Yun ay mga atungal ng pinagtaksilan. Malamang na ako at ang pamilya ko ang pakay nila. Pero bakit nandito sila? Bakit parang sa bahay ko pa yata sila naroroon? Naaamoy ko ang aswang na nakaharap ko kanina. Mukhang siya ang nagdala rito ng mga masasamang aswang. Mukhang kilala niya ako at alam niya ang bahay ko. Naku po, ano pong gagawin natin? Sana po tayo ngayon pupunta. Ayoko pong malapa ng mga aswang. Sandaling natigilan si Aling Sebia. Nag-iisip habang himas-himas ang kulubot na baba.
Alam ko na. May alam akong munting kuweba na malapit dito. Doon sa gilid ng munting talon, malapit sa ilog-ilogan. Aling Sebia, ligtas naman po ba tayo ron? Mahirap po kapag napasok po nila tayo ron. Wala po tayong lalabasan. Hindi nila mapapasok ang kuwebang yon. Dahil maraming baging doon ng makabuhay. Takot na mga aswang sa baging ng makabuhay. Saka, maglalagay din tayo ng marami doon sa may bukana ng kuweba. Ang kaso po, madilim tsak doon. Wala po tayong dalang kahit na na pang-ilaw natin. Hindi problema yan. May dala ko rito pansin din ang apoy. Sa tanda kong ito, ay lagi akong handa sa mga pagkakataong katulad nito. Marami po kayong alam na survival tips, ha? Tara na po sa kuweba, kung ganun. Nakakatakot po kapag nalaman nilang nandito na tayo sa banda rito. Di po ba ay matalas ang pang-amoy ng mga aswang? Mukhang papunta na nga sila rito. Kailangan na natin kumilos. Saktong kikilos pa lang sana kami nang walang ano-ano ay isa-isa nang naglilitawan ang mga aswang sa likod ng mga puno sa di kalayuan sa amin. Nangunguna pa rito yung aswang na nakaharap ni Aling Sebia. Ito pa ang kaagad na nakakita sa amin. Hayon ang buwisit na matandang antingero, kasama ang taksil na si Carlo at ang dalawang binatang kumukup-kup at naggagamot sa kanya. Sugurin natin sila at labahin! Pero biglang humarang si Carlo sa aming tatlo ni na Kevin at Aling Sebia. Ako lang ang harapin niyo, Gordon! Huwag niyo silang idamay. Subukan niyo silang saktan. At talagang magkakamatayan tayo rito. Taksil ka nga talaga, Carlo. Talagang kakalabanin mo ang sarili mong mga kalahi. Pues, dyan pa lang, ay talagang hindi ka nakarapat-dapat kay Alona. Ako ang karapat-dapat sa kanya at hindi ikaw. At sa palagay mo ba, ay magugustuhan ka ni Alona? Hindi mo nga alam kung ano talaga ang gusto niya balang araw. Saka kung talagang mahal mo siya, dapat ay handa kang magparaya sa kanya na sumama sa talagang iniibig niya. Alam mo kung sino sa ating dalawang iniibig niya at hindi ikaw yon. Pues, dapat ka na nga talaga mawala sa mundo para makuha ko na ang pag-ibig niya. At ngayong gabi ay matutupad na ang noon ko pa inaasam. Walang puwang ang mga taksil na tulad mo. Mga kalahi, sugurin na ninyo ang siraulog yan! Ngunit habang nagpapalitan pa ng usapan sina Carlo at Gordon, walang kamalay-malay ang mga ito na may kung ano na palang tahimik na orasyon na isinasagawa si Aling Sebia. Napansin namin yun ni Kevin, pero nagpatay mali siya lamang kami para hindi mapansin ng mga aswang na kasama ni Gordon. Sinadya pa naming takpan si Aling Sebia dahil ang medalyon niya at ang batong kristal sa tungkod ay parehong naglalabas ng malamlam na liwanag. Matapos mag-orasyon ay ikinagulat namin ni Kevin ang sumunod na ginawa ni Aling Sebia. Naglabas naman ito ng isang matalim na lansetang ditiklop at walang sabi-sabing sinugatan ang siko ng nakatalikod na si Carlo. Anong ginawa mo sa akin, Aling Sebia? Bakit niyo ako sinugatan? Kailangan ko ng konting dugo mo. At papupuntahin ko rito ang mga kapamilya mo. Pero laban sa mga aswang na ito, ay kaunti lang ang kapamilya ko. Mapapahamak lang sila. Huwag ka mag-alala. May pinagana akong kapangyarihan itong pinalyo ko. At butya ko sa tungkod ko. Palalakasin ko sila at ang mga pandama nila ay gagawin ko triple sa karaniwang bisa. Sigurado po ba kayo riyan? Saka paano niyo po mapapagana? Gayong di naman kayo aswang. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo, iho. Saka kung hindi ko sila tatawagin, ay magiging dehado tayo kung tayo lang. Wala na tayong ibang mapagpipilian. Isa pa, magtiwala ka sa akin. Hindi ako basta isang antingero lang. Aling Sebia, Carlo, alerto kayo. Hayan na ang mga aswang.
Tarantang hinalo-halo ni Aling Sebia sa palad ang nasalong dugo ni Carlo habang may inuusal. Maya-maya pa ay biglang umusok ang palad niya. Ang dugo ay katakatakang sumingaw paitaas at naglaho sa hangin. Humayo ka! Ora mismo ay papuntay mo rito ang mga kaanak ni Carlo. Taglay ang tripling lakas at mga kakayahan. Dahil sa pasigaw, ang ginawang yun ni Aling Sebia ay narinig yun ni Gordon at ng mga kasamahan nitong aswang. At may pinagana ka pa talagang matandang at tingero ka. Sige, tawagin mo mga kapamilya ni Carlo kung kaya mo. Sa kahit magtagumpay ka, ay sisiw lang sila kumpara sa dami namin. Walang saysay ang pagtatawag mo sa kanila. Ang yabang mo namang pangit kaswag ka. Pwes, humanda kayo ngayon. Marami pa akong alas na hindi nyo alam. Anong alas ang sinasabi mo? Baka malas! Mga kasama, pagtulungan natin sila. Huwag na nating hintayin pang magsidatingan ang tinawag nilang mga hangin. Bago tuluyang makalapit sa amin ang mga aswang, ay unang sumugod sa aming apat si Aling Sebia. Inunat niya ang kanyang tungkod at gumuhit sa lupa ng tuwid at pahalang na linya. Sige, lumapit kayo sa guhit na ito at tignan natin kung ano ang mangyayari. Sugod mga aswang! Sumugod kayo! Sumunod ay mabilis kaming binalikan ni Aling Sebia. Gumuhit naman siya ngayon ng pabilog na linya sa palibot naming apat. Aling Sebia, ano pong ginagawa nyo? Para saan po yan? At nasa loob po tayo ng bilog na guhit. Basta, wag na kayong lalabas sa bilog hanggat hindi pa dumarating ang mga kaanak ni Carlo. Ang guhit na ginawa ko ay pansamantalang proteksyon lang natin. Hindi sila basta-basta makakalapit sa atin. Subukan nila at talagang matinding mapapaso sila sa lakas ng enerhiyang taglay ng mutya ko. Mutya po ba ng ano yung nasa tungkod nyo, Aling Sebia? Ito ang mutya ng kadiliman na naghahangad maging liwanag. Mutya ng kadiliman na naghahangad ng liwanag? Meron po pala nun? Abay, oo naman. Ito ay inilaan ng kalikasan sa akin. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon na ang masama ay magbago at bumaling sa mabuti. Ayun, mukhang yun po ang kailangan ni Carlo. Tama. Ngayon ay alam ko na kung bakit parang nahihila mo ko nung unang makita kita, Kevin. Parang naramdaman ko kasi sa amoy ni Carlo na dumikit sa iyo. Ang dating ako noon. Ano ho? Dating kayo noon? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Sebia? Saka ko na ikikwento sa inyo ang lahat. Kailangan tutukan muna natin ang mga aswang na ito. Unang humakbang sa pahalang naguhit sa harap namin ay si Gordon. Napaatungal ito nang mapaso ang binti, kung kaya agad itong napaatras. May pagontrang enerhiya guhit na ito mga kasama. Hayop na matandang at tirero na yan. Pwes, sa dami natin ito, ay kaya natin yung alisan ng bisa. Humanda kayo ngayon sa amin. Mga kasama, sabay-sabay tayong humakbang sa guhit para mabura ang enerhiya. Tuloy, pagtulungan din natin sila sa iginuhit nilang bilog sa kanilang palibot. Galit na sabay-sabay na umatungal ang mga aswang. Halatang nanggigigil na manglapa ang nanginginig nilang mga kuko. Lalo pang nagtulisan at naghabaan ang mga ito. Talagang natakot kami ni Kevin, pati si Carlo, ay napasabay sa pag-atungal. Tumigil na kayo, Gordon! Ramdam kong hindi basta-basta ang kapangyarihang taglay ng mutya at medalyon ni Aling Sebia. Kung inaakala ninyong matatalo nyo kami, nagkakamali kayo. Binabalaan namin kayo pagkat ako mismo, ang katabi niya, ang nakakaramdam. Sa hangin ka magpaliwanag, Carlo. Paano kami maniniwala sa iyo? Ay parang hindi ka naman tinatablan
habang katabi mo ang huklubang yan. Anong akala mo sa amin, mga tanga? Saka hindi ko ba alam na pinipigilan mo lang kami dahil alam mo sa sarili mo na ngayong gabi ay magpapaalam na kayo sa mundo. Mas desperado na kayo ngayon na. Sabihin mo na gusto mong sabihin, Gordon. Hindi mo alam kung paano gumagana ang kapangyarihang taglay ni Aling Sebia. Binalingan naman ni Carlo ang kanyang mga kalahi. Mga kalahi, kung ako sa inyo, ay tumulad na lang kayo sa akin na yumayakap na sa kabutihan at mamuhay na tulad ng mga tao. Alam kong ang ilan sa inyo ay sawa na rin sa pagiging aswang. May pagkakataon pa tayo magbago ng landas. Ikaw rin, Gordon. Baka gusto mo rin gagamutin tayo ni Kevin. Nakagawa na siya ng herbal na langis na babaligtad sa pagiging aswang natin. Huwag kang maggasik ng binhi ng kataksilan sa mga kalahi natin, Carlo. Ang kampo ng dilim ay mananatiling kampo ng dilim magpakailanman. Hindi mo kami madadamay sa kaululan mong yan. Ang pagiging aswang ay hindi kailanman nagagamot. Mananatili at mananatili tayong aswang habang buhay. Hindi totoo yan. May dilim ding tinutubuan ng liwanag at naaakit sa liwanag. Tulad ko at ng mga kaanak ko, naniniwala kaming may pag-asa pag makawala sa talikala ng pagiging aswang. May paraan. Palagi may paraan. E di ituloy mo lang ang kaibangan mo. Umasa ka sa kawalan at huwag ka nang manghikayat pa ng mga kalahi natin. Ano yun? Damay-damay na? Ganun ba? Mga kalahi ko, pag-isipan ninyong mabuti ang mga sinabi ko. At eto pa, walang kasamaan o kampo ng dilim ang nagtatagumpay sa uli. Huwag ninyong hayaang nakakulong lang kayo sa kadiliman. Tumigil ka, Carlo! Walang makikinig sa isang taksil na tulad mo! Ikaw ang tumigil, Gordon! Hindi ka! Hayaan mo siya, Carlo. Ako na ang kakausap sa kanila. Ikaw, Gordon! Nakikita ko sa iyo ang isang aswang na hindi na talaga magbabago pa. Sa tulad mo ay wala na talagang pag-asa. Kaya ayaw mo ang iba na may pag-asa pa ay makalaya. Kayo, wala ba talagang gustong makalaya sa pagiging aswang? Sagutin niyo ako! Wala! Walang sino man sa mga kasama ko ngayon ang makikinig sa iyong matandang hukluban ka. Mananatili kaming mga aswang magpakailanman. Mananatili kaming kampo ng kadiliman habang buhay! Nagsiatungalan ang mga kasamaang aswang ni Gordon. Walang isa man ang gustong humiwalay. Pues, seselyuhan ko na kayo. Sinasabi ko sa inyo, nasa huli ang pagsisisi. Oras na maselyuhan ko kayo ngayon, ay biglang gusto nyo magbago, ay hindi na mababaligtad pa kailanman. Ang daming pansatsat, matandang hukluban ka. E deselyuhan mo na kami. Wala kami pakialam. Basta't ngayong gabi, pagpipiestahan namin ang inyong mga katawan. Ganon ha? Pues, heto at sa inyo! Iniangat ni Aling Sebia sa ere ang hawak niyang tungkod. Umusal ng isang kataga na hindi maintindihan ang matanda. Sabay malakas na itinaktak ang tungkod sa lupa. Napansin naming nagningning ang batong mutyang nakakabit sa tungkod. Ang sumunod na nangyari ay isa-isang parang sumakit ang mga ulo at tiyan ng mga aswang. Kanya-kanyang sapu sila ng nananakit na parte ng katawan. Anong ginawa mong hukluban ka? Magbabayad ka ngayon sa amin! Ngayon, ay selyado na ang itim ninyong mga bato sa loob ninyo. Kahit kailan ay hindi na yan magiging puti. Mamumuhay kayo bilang mga aswang na kadalapa ninyo ng tao. Sa halip na lumakas kayo, ay lalo kayong maghihina at mapapaaga ang inyong kamatayan. Hindi! Hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, matandang hukluban ka! Gagawa kami ng paraan para makontra ang ginawa mong ito sa amin! Mga kasama!
Nagigigil ako! Ituloy ang pagsugod at paglapa sa kanila! Tuluyan na nga kaming sabay-sabay na sinugod ng galit na mga aswang. Nag-alatarsan pa sila na kinabog-kabog ang kanilang mga dibdib habang umaatungal ng malakas. Pero bago pa man kami madamba ay siya naman pagdating ng mga kaanak ni Carlo. Nagsiatungal din ang mga ito nang makita kaming sinusugod ng mga kasamaan ni Gordon. Dahil mas malakas at mas mabangis ang kanilang mga atungal, ay saglit na natigilan ang masasamang mga aswang. Anak Dag, anong klaseng atungal naman yun? At ang kanilang mga mata, bakit kulay nagbabagang apoy? Napansin din namin ni Kevin na nang sandaling yon ay bigla na rin palang nagbago ang kulay ng mga mata ni Carlo. Naging kulay apoy na rin. Mga kaanak ko, sugurin sila. Huwag niyo silang tantanan hanggat pumapalag sila. Lapain natin sila! Isang nakakarinding salpukan ng masasamang mga aswang laban sa mabubuting mga aswang ang nangyari. Nanginig ang mga kalamnan namin pareho ni Kevin sa aming nasaksihan. Halos magyakapan kami sa takot. Napakaingay ng labanan. Puno ng mga atungal at singasing. Kami ni Kevin, kasama si Aling Sebia, ay pasimbleng tumabi at nagtago sa likod ng malapit sa mga puno. Aling Sebia, sigurado ba kayong matatalo ng mga kaanak ni Carlo ang grupo ni na Gordon? Magtiwala kayo sa kapangyarihan ng mutya at medalyon ko. Mabisa ang orasyong sinabit ko kanina. Narinig nyo naman, mas malakas at nakakatakot ang kanilang mga atungal at tingnan nyo mga galawan nila. Napakaliliksi nila, hindi ba? O hayan, sunod-sunod na pumabagsak ang masasamang mga aswang. Tingnan nyo! Totoo ngang malalakas ang mga kaanak na aswang ni Carlo. Si Carlo naman ay si Gordon mismo ang kalaban, pero mukhang malakas din si Gordon. Kumuntikan pang matumba si Carlo nang masapul siya ni Gordon ng kalmot sa dibdib. Mabuti na lang at tinulungan siya ng dalawa niyang kaanak. Pinagtulungan nila si Gordon hanggang sa ito ay tuluyan na ring matumba. Mga anak ng mga taksil kayo! Hindi! Hindi niyo ako basta-basta mamapatay! Patunayan mo ngayon na kami ang mamamaalam na sa mundo. Sige, lumaban ka pa! Talunin mo kami ngayon! Isang malakas na padambang kalmot ang ipinatama ni Carlo sa muka ni Gordon. Dahilan, ano pat halos mawarak ang pisngi nito. Sunod-sunod din itong pinagkakakalmot ng dalawa pang kaanak ni Carlo hanggang sa halos hindi na ito makagulapay. Pero sa kabila ng kalagayan nito ay pinagmumura pa rin ni Gordon si Carlo. Mga taksil kayo! Hindi pa rito nagtatapos ang paghaharap natin. Hanggang sa susunod na mga salinahi ang angkan namin, ay ibabagsak namin ang angkan ninyo! Sa gabing ito, ay isinusumpa kong... Pero hindi pinatapos ni Carlo ang pagsambit ng sumpa ni Gordon. Mabilis niya nang binuhat ang lantang gulay na katawan nito at malakas na ibinalibag kung saan. Makaraan ay rumisponde kagad si Carlo sa kanyang mga kaanak na nakikipaglaban pa rin sa mga kasamang aswang ni Gordon. Tumama ang katawan ni Gordon sa katawan ng isang puno. Sa lakas ng impak nun ay halos nailuwa nito ang batong itim bilang aswang. Sakto pang sa banda roon ay naroon na pala ang grupo naman ni Bogart at ang mga tanod. Nagdatingan na rin pala ang mga ito na hindi namin napansin. Nakalarawan sa kanilang mga muka ang pagtataka at pagkatakot sa nagaganap. Anak nang! Ano nangyayari dito? Bakit naglalaban-laban ng mga aswang? Tsaka, nasa na sina Kevin at Sergio? Mga kasama, magsiatras na muna tayo bago pa tayo mapansin ng mga aswang. Mahirap na. At saka baka mamaya, nalapa na rin nila sina Sergio. Mga talon, tara na!
Hindi natin kaya ang mga aswang na yan! Mabilis silang nagsitakas. Pero sa malas ay biglang natumba si Bogart. Kaya pala ay hinila ni Gordon ang paa nito gamit ang mga kamay nitong mahahaba ang mga kuko. Bitiwan mo pa ako! Wawasakin ko! Bitiwan mo ako! Hindi ba't hinahanap mo ang dalawang binata? Gusto ba silang mahanap at matalo ang mga aswang sa paligid? Bibigyan kita ng kapangyarihang gagawin kang malakas, maliksi at matigas. Maging mga aswang ay hindi ka na kakalabanin pa! Hindi mo ako manulokong aswang ka! Bitiwan mo pa ako! Nakikita mo ba ang makintab na batong itim yan sa tabi mo? Yan ay may kapangyarihan. Isang mutya na gagawin ka parang prinsipe na pati mga aswang ay kaya mong pasunurin. Pwede mo silang utusan laban sa dalawang binatang hinahanap mo. Noon ay parang bigla namang nawala sa sarili si Bogart nang matitigan niya ang batong itim. Unti-unti itong naakit at inabot ang bato. Sisigawan ko sana si Bogart para pigilan siyang damputin ang bato ng aswang. Pero biglang tinakpan ni Aling Sebia ang bibig ko. Huwag ka nang sumigaw pa, Sergio. Tumalab na sa binatang yun ang kamandag ng pag-akit ng batong itim. Kusang tumatalab yun sa isang taong may maitim na budhing katulad niya. At oras na tumanab ay wala nang magagawa pa para pigilan yon. Pero magiging aswang po si Bogart. Lalo niya akong pag-iinitan at lalo akong magiging delikado sa kanya. Hindi lang pala ako, kundi ang buong baryo. Kayo na rin na nagsabing may timang budi niya, di ba? Baka hawaan niya ang lahat ng tao rito at maging mga aswang din. Hindi magyayari ang iniisip mo, iho. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang batong itim na yon ay selyado na. Kapag napunta ito at nalunok ng isang tao, oo, magiging aswang siya. Pero oras na makapambiktima siya, ay bababatay kagad siya. Ewan ko ba? Oo, at malaki ang galit ko kay Bogart at minsan kong inisip na ipatrabaho talaga siya sa mga kaanak ni Carlo. Pero bigla akong naawa sa magiging kapalaran niya. Naisip kong kung masama ka palang tao, ganun lang kadaling matatapos ang buhay mo. Walang saysay, walang totoong kulay, walang ambag sa mundo. Malungkot, napakalungkot. Aling Sebia, kay Gordon po, ano po ang mangyayari sa kanya kapag wala na po siyang batong itim? Mababatay na rin siya, Kevin. Dahil puwersahan niyang nailabas ang bato. Talagang sinadyang ibalibag siya ni Carlo para mangyari yon. Ang isang aswang na katulad ni Gordon ay hindi na dapat binubuhay pa. Ngayon pa lang na hindi pa mataas ang rango niya ay gano'n na siya kasama. Paano pa kaya kapag naging pinuno pa siya ng mga aswang? Sa sagot na yon ni Aling Sebia, ay napatango na lang kami ni Kevin. Kung sa bagay, ang masasamang damo ay talagang kailangang bunutin ng mas maaga hanggat maaari. May itatanong pa sana ako kay Aling Sebia, pero bigla kaming muling napalingon sa direksyon ni Gordon at Bogart. Si Gordon ay napapaatungan lang malakas, ngunit hudyat na pala yun nang huli nitong hugot ng hininga. Si Bogart naman ay biglang nagwala matapos niyang malunok ang itim na bato. Paano ay napansin nitong unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Nagiging aswang na rin siya. Ano nangyayari sa akin? Ang katawan ko! Ano nangyayari sa katawan ko? At lalo pa siyang nagwala nang mapansin naman ang sariling boses na gumagaspang na parang sa aswang. Nang mapalingon din siya sa iba pang naglalabang mga aswang at maikumpara ang sariling itsura, ay lalo pa siyang naalarma. Ang boses ko! Hindi pwedeng maging aswang ako! Ano nangyari sa akin? Hindi pwede to! Ayokong maging aswang!
Dahil sa malakas na pagsigaw na yun ni Bogart, ay napansin pala ito ni Carlo. Napabaling ito sa kinaroroonan ni Bogart at nagtatakang pinagmasdan ang nagbago na nitong itsura. Nilapitan ni Carlo si Bogart. Isa kang bagong aswang? Hindi! Hindi ako aswang! Hindi ako aswang! Nilingon ni Carlo ang kinaroroonan ng wala ng buhay na katawan ni Gordon. Nang makita niya ang unti-unti ng nangungulubot nitong katawan, ay parang alam na niya kung ano ang nangyari. Ibinigay sa'yo ng aswang na yun ang kanyang bato. Nilunok mo. Hindi. Wala akong alam sa sinasabi mong aswang ka. Wala akong alam dyan. Nanlaki ang mga mata ni Bogart nang mapagtantong napaatungal ito. Napatakip pa ng bibig habang umiiling. Samantala, nang mapansin ng mga kasamahang aswang ni Gordon na patay na ang nangunguna sa kanila, ay bigla silang nagsipag-atungal sa kakaibang paraan. Ayon kay Aling Sebia, ay atungal daw yun ng pagsuko. Kaya naman ay unti-unti silang nagsiatras at nagtago sa dilim. Naiwan ang mga kaanak na aswang ni Carlo. Kami naman ni Kevin at Aling Sebia ay lumantad na rin. Nagulat pa si Bogart nang makita kami. Kevin! Sergio! Kasama rin kayo na matandang yan. Teka, huwag kang lalapit sa akin na matanda ka. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa'yo. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ang malas mo naman, bata ka. Ikaw pa talaga ang natsyempuan ni Gordon para sa lila ng kanyang itim na bato. Ngayon, ay isa ka na rin aswang. Hindi ako aswang. Ibalik niyo ako sa dating ako. Ikaw, Sergio. Kasalanan mo to kung bakit ako naging ganito. Ikaw rin, Kevin. Ikaw ang gumagawa ng mga aswang. Ibalik niyo ako sa dating ako. Wala kaming kasalanan sa pagkakaganyan mo, Bogart. Mali ang binibintang mo sa akin. Para sabihin ko sa'yo, nanggagamot ako ng aswang na ayaw ng maging aswang. Yun ang ginagawa ko kay Carlo. Hindi mo na kasi dapat ako sinundan, Bogart. Ako na nga ang umiiwas sa'yo. Pero ikaw pa itong makulit. Kundi dahil dyan sa kayabangan mo, sa pangmamaliit mo sa akin, at sa kaduyaan mo sa trabaho, hindi ka sana mauuwi sa ganito. Kaya mas tamang sabihin, kasalanan mo rin ang lahat. Yan ang napapala ng isang bully na katulad mo. Inakit ka ng katulad mong may maitim na budi. Yun o, ang Gordon na yun ang umakit sa'yo gamit ang itim niyang bato. Di mo alam. Kasi kusa yung nangyari nang matitigan mo ang bato. Ngayon wala na. Nasilo ka na ng kampon ng kadiliman. Ayoko maging aswang. Ayoko! Bigla kong nilapitan ni Bogart at lumuhod sa harap ko. Umiiyak pang nagsumamo ito sa akin, pero wala naman siyang luha sa mata. Patawad sa pambubuli ko sa'yo, Sergio. Pangako, simula ngayon ay magiging mabait na ako sa'yo. Pinapangako ko! Sumunod ay si Kevin naman ang niluhuran ni Bogart. Halos yakapin pa niya ang mga binti nito. Kevin, tulungan niyo ako na makabalik sa dati. Hindi ko na ibubuli ulit si Sergio. Pagalingin mo lang ako at magpapakabait na ako. Kung gusto niyo, ay magsisimba na rin ako palagi. Lahat ng kabutihan ay gagawin ko. Basta pagalingin mo ako, Kevin. Nakikiusap ako! Kung totoong magbabago ka, sige. Pagagalingin kita, Bogart. Pero, kailangan mo munang patunayan sa amin sa gawa bago kita lubusang pagalingin. Naku, salamat. Maraming salamat, Kevin. Hayaan niyo simula ngayon ay papakita ko sa inyo magbabago na talaga ako. Pero, hindi niyo ba pwedeng ibalik muna ang itsura ko sa dati? Hindi. Sa kinaumagahan pa, makakabalik sa dati mong anyo ang itsura mo. Ngayong buong gabi, ay mananatili ka munang ganyan. Anong gagawin ko ngayon?
Paano ako makakabalik sa amin na hindi magugulat at matatakot sa akin? Ang mga kapamilya ko! Sa gayon, ay magtago-tago ka na lang muna. Pero binabalaan kita, huwag na huwag kang manlalapa ng tao. Dahil sa oras na may malapa ka, kagad kang mamamatay. Matapos na magsalita ni Aling Sebia, ay bigla kaming binalaan ni Carlo. Huh? May mga paparating dito. Mukhang bumalik ang mga kasama niya at ang mga tanod. Mga kaanak ko, magsitago muna kayo. Hindi pwedeng maabutan nila kayo rito. Kami nang bahalang humarap at magpaliwanag sa kanila. Sige na, magbadali kayo. Saktong pagkatago ng mga kaanak ni Carlo, ay siya namang paglitaw ng mga kabarkada ni Bogart at ng mga tanod. May daladala ang mga itong mga sulo at kung ano-anong sandata na panlaban sa mga aswang. Si Bogart ay biglang natakot. Mukhang ayaw nitong makita siya ng mga kabarkada niya sa kanyang itsura. Kaya naman ang ginawa nito ay mabilis na tumakas at nagtago sa malapit na kakahuyan. Nang gabing yon ay ipinaliwanag namin sa mga tanod at sa mga kabarkada ni Bogart kung ano ang talagang nangyari. Ipinaliwanag din namin na ang kasama naming si Carlo ay totoong isang aswang, ngunit isang mabuting aswang. Lahat ng kailangan ipaliwanag ay ginawa namin. Pati ang nangyari kay Bogart ay ibinulgar na rin namin sa mga kabarkada niya. Binalaan namin silang iwasan si Bogart dahil hindi na ito normal. Matapos maintindihan ng mga tanod ang lahat, ay hindi na kami pinagdudahan pa. Nalaman din namin ni Kevin na alam din pala ng ilan sa mga ito na isang magaling na antingero si Aling Sebia. Kaya naman, nagpaalam na ang mga ito. Ganon din ang kabarkada ni Bogart na mga nalungkot dahil sa sinapit nito. Mabuti naman at hindi tayo ganyong napalaban sa mga aswang ngayong gabi. O siya, tara na muna sa bahay ko at marami akong importanteng sasabihin sa inyo na kailangan din yung malaman. Aling Sebia, hindi na po ba tayo babalikan ng mga masasamang mga aswang? Sa gayon, na nakita nila ang kamatayan ni Gordon, ay di na muna sila sasalakay. Malamang na magluluksa muna sila at pagkatapos ay magpupulong para sa susunod nilang pagsalakay. At yun ang paghahandaan din natin kung sakali mang magawan nila ng paraan ang pagselyo ko sa mga batong itim nila. Pero sa palagay ko, ay wala na silang magagawa pa dahil ako na mismo ang kumontra sa kanila. Mamaya na kayo magtanong sa akin. At ako'y talagang nagugutom na. Hindi pa ako naghahaponan. Kayo ba? Hindi ba kayo nagugutom? Nang sandaling yon, ay biglang sabay-sabay na nag-alburuto ang mga tiyan namin ni na Kevin at Carlo. Ay grabing mga kulog na yan. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa bahay ko. Sa bahay ni na Aling Sebia, matapos naming maghapunan at nang pinagpahinga na namin ang busog naming mga tiyan, ay pinaliwanag na sa amin ni Aling Sebia ang mga dapat naming malaman. Alam kong magugulat kayo rito sa ibubulgar ko tungkol sa totoo kong pagkatao. Ikaw, Carlo, wala ka pa bang napapansin sa akin? Ha? May dapat po ba akong mapansin sa inyo, Aling Sebia? Kung sa bagay, hindi mo na nga pala mapapansin dahil tuluyan na akong nabago buwat nang hiligin ko ang isang butya at ipagkaloob naman sa akin ng kalikasan. Teka ho, Aling Sebia. Parang alam ko na po ang pinupunto nyo Tama po ba ako? Isa po kayong dating aswang? Tama ka. Sabi ko nga, katulad mo lang din ako na nagsawa na sa pagiging aswang at naghangad na maging normal na tao. Humiling ako dati kung totoong may Diyos. Sabi ko pa nga doon, mas mabuting mamatay na lang ako kaysa patuloy na mabuhay sa isang pagkataong ayoko na. Nang magpapakamatay na sana ako ay saka naman tinupad ang kahilingan ko. Hindi ko kalang matandaan kung paano ko natuklasan ang mutyang batong kristal na ito na ikinabit ko rito sa tungkod ko. Simula noon ay iniisip ko na kung anong silbi ng mutya,
kung hindi ko naman alam kung paano gamutin ang ibang aswang na gustong maging normal na tao. Hanggang sa nakasalubong ko nga itong si Kevin. Ang sumunod ay di ko akalaing magiging parte na pala ng isang kasaysayan. Ako ho? Oo, iho, ikaw. Ikaw palang nakatakdang makakatulong ko para maging posible na mapagaling ng lubusan ng mga aswang na gustong magbago ng buhay at mamuhay na tulad ng normal na mga tao. Paano po natin sila lubusang mapapagaling? Sa pamamagitan ng bagong tuklas mong herbal na langis, isang proseso na lang ang kulang. Anong proseso po? Mahaba-haba ang proseso sa parte mo bilang tagagamot. Mga buwan siguro ang kailangan. At sa akin naman, na siyang huling proseso ay tulad ng pagsiselyong ginawa ko sa mga matong itim na mga aswang na nakalaban ng mga kaanak ni Carlo kanina. Pero, ano pong proseso ang sa inyo, Aling Sebia? Yun ay kapag nailuwa na ang itim na bato dahil sa pagkagamot ni Kevin. Ang batong itim ay gagawin kong puti sa papamagitan nitong butya ko. Tapos ay muling lululukin. Sa ganong paraan ay selyado na ang dating masamang bato at hindi na muling magiging aswang pa. Bakit gagawin pa pong puti kung pwede naman pong itapon na lang ang itim na bato? Hindi pwede yun. Mamamatay sila tulad ng nangyari kay Gordon. Isa pa, delikadong may ibang taong makapulot doon. Ah, ganun po pala. Pero ang galing po ng sinabi nyo. Sa wakas, Carlo, hindi ka na magiging aswang pang muli kapag naging puti na ang bato mo. Ayos! Ang galing. Nasasabik na po akong dumating sa uling proseso. Sana po, Aling Sebia, ay meron kayong shortcut. Hindi ko, bawat mabubuting bagay iyo ay hindi na dadaan sa shortcut. Palaging tiyaga at pagtitiis ang kailangan bago maabot yun. Kakambal na mga bertud ng mabubuting mga bagay. Kung idadaan natin sa shortcut, hindi magiging matalam yun. Biro lang naman po. Siyempre po, ay gusto ko po talagang dumaan sa tamang proseso. Mas permanente ang resulta. Mas ayos po. Si Kevin naman ng sandaling yon ay napansin kong parang may malalim na iniisip. Parang may kung anong inaalala. Hoy, Kevin, bakit ganyan ang itsura mo? Sobrang lalim naman yata ng iniisip mo. Ha? Naisip ko lang si Bogart eh. At yung batong na isalin sa kanya ni Gordon. Aling Sebia, di po ba ay naselyuan niyo na po yung itim bato ni Gordon? Oo, iho. Bakit? Si Bogart po. Dahil nalunok niya ang batong itim na selyado. Kapag ginamot po ba natin siya, ay gagaling pa siya? Oo nga pala. Yan pa pala mahalagang sasabihin ko sa inyo. Sa kasamaang palad, ay hindi na siya gagaling pa. Malas na lang niya. Saka sa tingin ko, ay di naman talaga seryoso ang isang yun na magbago. Parehas na parehas lang din sila ni Gordon. Ano po ang mangyayari sa kanya? Hindi na magtatagal ang buhay niya. Sa kalagayan niya, kapag naging aswang siya ulit sa susunod na gabi, hindi na niya mapipigilan pa manlapan ng tao. Isang tao ang mamalasin sa susunod na gabi. Kaya hanggat maaari ay iwasan ninyong makaharap siya. Sasabihan din natin ang mga kababaryo natin na kinabukasan ng gabi ay wag na wag munang lalabas. Pero, nang mismong gabing yon, bago magbukan liwayway, ay may nalapa rin pala si Bogart. Kinabukasan na lang namin nabalitaan ang nalapa niya ay ang mismong pinakamalapit sa kanya, sa kanyang mga kabarkada. Sa ganun lang nagwakas ang buhay ni Bogart. Wala man lang siyang naiwang mabubuting mga alaala. Kung may naiwan man siya sa akin, yun ay mapait na karanasan na mabuli ng isang tulad niya. Nalungkot ako na nawala siya, pero gumaan naman ang loob ko kahit papano dahil nabawasan ang pasanin ko sa araw-araw na buhay. Simula ng bagong araw na yon, ay sinimulan na rin namin ang misyon naming tatlo ni na Kevin at Aling Celia. Ang manggamot ng mga aswang na tulad ni Carlo at ng kanyang
mga kaanak. Marami kaming natutunan sa karanasan namin yon ni Kevin. Pinaka nang ibabaw rito ay ang tulad ng sinabi ni Aling Sebia na may dilim na sinisibulan ng liwanag at tuluyang lumayakap sa liwanag. Ang dilim na yon ay may karapatang mabigyan ng pagkakataong magbihis at maging dalisay na liwanag. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinapatotohanan lamang na ang pagiging bully o mapang-api ay hindi kailanman tunay na pag-angat. Ito ay isang panandaliang ilusyon ng kapangyarihan na unti-unting sumisira sa kaluluwa. Kapag pinili nating maliitin ang kapwa upang tayo ay mangibabaw, hindi lang natin sinasaktan ang iba, unti-unti rin nating pinapatay ang liwanag sa ating sariling mga puso. Sa bawat panunuya, pang-aapi at pagyurak sa digdinad ng iba, may bahagi ng ating pagkatao ang nalulunod sa dilim. At kapag hinayaan nating sakupin tayo ng galit, inggit o pagmamataas, para tayong nagbubukas ng pinto sa mas madilim na puwersa na lalo bang nagpapalakas sa kasamaan sa ating kalooban. Sa una ay tila kontrolado natin ang dilim, ngunit kalaunan ay tayo na ang kinokontrol nito. Kaya't ang tunay na lakas ay hindi ang manakop, kundi ang magpasakop sa liwanag. Sapagkat sa bawat dilim ay may liwanag na handang gumabay, magpatawad at magligtas sa sino mang pipiliing lumakad patungo rito. Ayon nga sa unang Juan, Kabanata 2, talata 9 hanggang 11. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman. Sabi rin sa Efeso, Kabanata 5, talata 8 hanggang 9, sapagkat dati kayong kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag na kayo sa Panginoon. Mamuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Sinasabi rin sa Roma, Kabanata 12, talata 21, huwag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sabi rin sa Mateo, Kabanata 5, talata 44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. At panghuli, sabi sa Juan, Kabanata 8, talata 12, ako ang ilaw ng sanlibutan, at ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sa huli, ang bawat tao ay may pagpipiliang yakapin ang dilim ba o ang sumunod sa liwanag. Ang dilim ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kapangyarihan, ngunit ito ay hungkag at nauuwi sa pagkawasak. Samantalang ang liwanag, bagamat minsan mahirap sundan, ay nagbubunga ng kapayapaan, paggaling at tunay na pagbabago. Kapag pinili nating itaas ang kapwa kaysa yurakan siya, doon nagsisimulang gumaling ang sugat ng mundo at ng ating sariling puso. Sapagkat ang liwanag ay hindi kailanman nawawala, naghihintay lamang ito na tayo'y lumingon, magpakumbaba at hayaang tangayin nito ang kadiliman na minsang kumubkob sa atin. At sa sandaling yon,
matutuklasan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi ang mangibabaw sa iba, kundi ang manaig laban sa sariling anino. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa po kayo ng Diyos na may kapal.